Hindi mo rin naman ginagamit ang mga mata mo para makita ang katotohanan. Mas mabuti pang tanggalin na natin yan. Ibuka mo ang iyong bibig at ihayag ang katotohanan. Kung gusto mo pang mabuhay, sabihin mo. Sabihin mo ang totoo kung ayaw mong pamahayan ng mga insekto ang buong mong katawan. Ikaw ng pinakasinungaling at pinakamasamang taong nakilala ko. Hinding-hindi kita mapapatawad sa lahat ng mga kasalanan mo. Marami ng buhay ang napahamak dahil sa mga kasinungalingan mo. Pasalamat ka dahil hindi ako mamamatay tao. Mararanasan mo ang lungkot na mabuhay mag-isa. Dahil kahit nag-iisang kaibigan na nagtiwala sa iyo ay trinaydor mo pa. Dito sa 4 na maliit na sulok, pagbabayaran mo ang lahat. Dito na rin matatapos ang iyong kasamaan. Ang marumi mong utak at pagkatao magiging mitsa ng kamatayan mo. Hayop ka! Pasalamat ka nandito ako sa loob dahil kung hindi, papatayin kita! Papatayin kita! Taon 2006. Siquijor. Bandang 10:00 ng gabi, malakas ang buhos ng ulan at sunod-sunod rin ang pagtama ng kidlat sa kakahuyan na sinasabayan pa ng sunod-sunod na pagdagundong ng kulog. Inaayos ng isang lalaki ang suot niyang itim na makapal na kapote. Habang palinga-linga sa paligid, tinungo noon ang likod na bahagi ng bahay, malapit sa malawak na silungan ng mga kambing. Hawak nito ang karit sa kanang kamay, sabay hinugot ang isang malaking sako sa kanyang tagiliran. Ayos! Siguradong matutuwa na naman si Amang. Wala kayong kawala sa akin ngayon. Paano ba yan? Magsama-sama muna kayo dito sa sako ko. Matapos laslasin ang leeg ng 3 kambing, ay isinilid niya yun sa sako at nagmamadali ng umalis. Nang makalayo-layo ay nilingon pa niya ang bahay na mag-anak na siyang may-ari ng naturang mga kambing. Saradong-sarado ang bahay ng mag-asawang Fernan at Pilar. Mahimbing nang natutulog ang mga yon, pati na rin ang kanilang nag-iisang anak na binatilyo na si Akil. Pag-aalaga ng mga hayop katulad ng kambing, manok at baboy ang ikinabubuhay nila mula nang magpasyang umuwi sa nasabing probinsya. Mahilig din sa pagtatanim ng iba't ibang gulay ang mag-asawa. May kalayuan man ang bahay sa sentro, hindi naman alintana dahil mayroon silang sariling tricycle na kanilang nabili mula sa kinikita sa pag-aalaga ng hayop at pagbebenta ng mga gulay sa may mga pwesto sa palengke. Samantala, nang mga oras na yon ay walang kasing bilis na ikinarga ng lalaki ang sako sa loob ng tricycle at pinaarangkada yon sa mabato, putikan at lubak-lubak na makitid na kalsada. Mahigit 3 taon ng kaanib ang lalaking yon sa kultong kanyang kinabibilangan. Ang nasabing kulto ay may kakaibang paniniwalang espiritual. Ang pinuno noon na mas kilala sa tawag na Amang, na may kakayahang manipulahin ang bawat kasapi, gayon din ang kanilang mga biktima. Kakaiba ang kanilang ritual at pag-aalay ng sakripisyo para sa kanilang kinikilalang Panginoon. Ipinarada ng lalaki ang tricycle sa tagiliran ng isang puno sa kanyang munting bahay. Hinubad niya ang kanyang kapote at nagpalit ng damit na kulay itim. Sabay umalis din agad. Bitbit ang sako kung saan naroon ang mga wala ng buhay na mga kambing na iaalay niya sa kanilang altar. Pagkatapos ay lulutuin at pagsasalu-saluhan nila ang mga yon. Binagtas noon ang gubat papunta sa kanilang kuta.
Bagamat walang kapitbahay ay malaya niyang nagagawa ang kanyang gusto bilang kanang kamay at mata ni Amang sa mga pamilya na nais nilang biktimahin. Siguradong ipagkakaloob niya ng sapat na kapangyarihan at buhay na hindi dadanas ng hirap. Ginagalingan ko naman ang pagsasagawa ng misyon ko. Kapag nangyari yun, pasasaan ba't darating ang araw na ako naman ang kikilalanin bilang mahusay at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kinabukasan, 5:00 pa lamang ng umaga ay bumangon na si Pilar para mag-init ng tubig. Sa kahoy sila nagluluto, kaya naman masayang-masaya siya na pinagmamasdan ang punong-puno na lalagyan ng kanilang panggatong. Wala talaga akong masabi sa kasipagan ng mister at anak ko. Salamat po, Diyos ko, at hindi mo kami pinababayaan. Salamat din at hindi ako nagkamali ng piniling makasama sa buhay. Pa, Akil, gising na. Magkakape na tayo. Ang lamig. Nak, bangon na. Bangon na bago pa pumutak ng pumutak ang pinakamamahal nating inahin. Ay, pambihira naman, humihilik na tululaway pa. Akil, anak! Huy! Gising na't aalis na si tatay. Aalis? Sasama po ako, tay. Nananaginip ka pa. Siya, sumunod ka na lamang sa kusina. Iligpit mo na maayos yung higaan, ha? Sigurado magagalit ang nanay mo kapag iniwan mo na lang yan dyan. Pakidamay mo na rin tong kumot ko, anak, ha? Maghilamos ka kaya muna at yung... Ay, binata na'y tululaway pa rin. Tatay talaga, ang sarap-sarap pa ng tulog ko eh. Nay, pahingi rin po akong kape ha. Sige na, bilisan mo na dyan. Kasabay ng pagkakape ng mag-anak ay masaya silang nagkukwentuhan. Pagkatapos humigop ng kape ay tumayo si Fernan sa kanyang kinauupuan at binuksan ang kanilang mga bintana. Yari sa kahoy at pawid ang kanilang buong kabahayan. Bumungad agad ang malamig na simoy ng hangin nang buksan nito ang kanilang pintuan. Maliwanag na sa labas. Mukhang iinit na ngayong araw. Mukha nga, grabing lakas ng ulan kagabi, no? Buti at hindi gaano nag-ingay yung mga alaga nating kambing. Oo nga, no? Silipin mo nga muna, pa. Baka mamaya tumakas na mga yon dahil sa takot sa kulog at kidlat kagabi. Hinigpitan ko po ang pagkakatali sa kanila, Nay. Imposible pong makawala pa ang mga yon. Siguro po nasanay na rin sila. Halos 1 linggo na rin pabalik-balik ang malakas na ulan lalo na sa gabi. Buti na nga lang at naisipan nating gumawa ng silungan nila. Teka, lalabas na nga muna ako para mailipat ko na at siguradong gutom na ang mga yon. Dahan-dahan pang naglakad si Fernan papunta sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Madulas at malagkit ang lupa dahil sa nagputik na yon. Bumaon pa sa putik ang tsinelas sa kanang paa niya, dahilan para mapakamot si Fernan sa ulo at dinampot yon gamit ang kanyang kamay. Itinabi niya ang pares ng tsinelas sa kanto ng kanilang bahay at tumuloy na sa may kubo. Napakunot noo siya nang makita na kulang ang mga kambing na naroroon. Bigla namang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib nang makita ang mga tumilamsik na dugo sa haligi at upuang pahaba na yari sa kawayan. Ma, Akil! May nawawalang mga kambing! Nang marinig yon ng mag-ina ay nagkatinginan sila, sabay tumakbo papalabas. Nay, wag na po kayo magtsinelas at madulas. Halina ho kayo. Tay, ano ho yon? Nasaan ho yung mga kambing? Baka naman nakawala lang. Nandyan lang yan sa tabi-tabi sumuot. At teka, bakit may mga dugo dito? Ay Diyos ko, ano nangyari? Posibleng may nagnakaw. Pinatay muna bago inuha. Napakahayop naman na may gawa nito.
Tinadtad pa talaga ang mga tali. Ay nako. Ay, Tay, hanapin natin. Sino kayang kumuha sa mga alaga natin? Tay, Nay, kawawa naman yung mga alaga ko. Ipagpasa Diyos na lang natin kung sino man ang walang awang may gawa nito. Napakalayo na natin sa sentro at talaga namang dinayo pa tayo dito ng mga hayop na magnanakaw. Hindi na sila na konsensya. Patuloy naman sa pagtulo ang luha ni Akil. Mahal na mahal niya ang kanilang mga alagang kambing. Kinakausap niya pa ang mga yon na parang tao habang pinapasabsab ng damo. Buong maghapon, palaisipan sa mag-anak ang nangyari, hanggang sa sumapit ang gabi. Mas mabuti pa sigurong sa may kubo na lang muna ako matulog para makapagbantay. Paano kung hindi pa sila nakontento at pati mga baboy at manok natin ay mapag-interesan din? Yan na nga rin ang iniisip ko eh. Kaya lang, paano kung hindi lang isa yung magnanakaw? Paano kung mapahamak ka? Napablatter naman na natin sa barangay ang nangyari. Kung uso ang nakawan sa baryo natin, bakit hindi po nila gawan ng paraan? Paulit-ulit lang silang magnanakaw hanggat walang ginagawang aksyon ng mga opisyal ng barangay. Mabuti pa, puntahan ko si paring Ferdy bukas. Magpapatulong akong huliin ang lintik na magnanakaw na yun. Siguradong babalik at babalik pa rin yun dito, lalo na't alam niya na marami pa siyang babalikan. Si paring Ferdy, lagi namang abala ang kaibigan mong yun eh. Ilang buwan ko na siyang hindi nakikita, hindi na rin siya pumupunta dito. Oo nga po, baka po umalis si Nongnong. Nung nakaraan po kasi, pagkagaling ko sa eskwela, dumaan po ako sa bahay nila. Wala naman pong tao. Sarado nga po ang buong kabahayan at wala din po yung mga alagang hayop niya. Patuloy sa pag-uusap ang mag-anak habang nagluluto si Pilar ng kanilang hapunan. Sabay-sabay silang napatingin sa may pinto nang may sumipa at tumambad ang 7 armadong kalalakihan. May takip din na itim na tela ang kanilang mga muka. Ang 4 sa mga yon ay may baril at ang 3 naman ay may hawak na karit. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Bitiwan nyo ako! Huwag na kayong pumalag pa. Sumunod na lang kayo sa bawat sasabihin namin. Lud! Huwag kayong gagawa ng kahit anong ikagagalit ko kung ayaw nyo mapugutan ng ulo. Maawa kayo. Huwag niyo lamang kaming sasaktan. Nay! Tay! Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo lahat ng pwede natin pakinabangan. Kunin at ikarga lahat ng hayop na kaya nating dalhin. Kayo rin na may kagagawan sa... Bitiwan mo ako! Mga wala kayong awa! Mga magnanakaw kayo! Gusto mo talagang masaktan, ha? Gusto mo bang pagutang ko mag-ina mo sa harap mo, ha? Wag! Kunin niyo lang lahat ng gusto niyong kunin. Pakiusap, huwag niyo lamang kami papatayin. Ayos! Sigurado matutuwa si amang sa babaeng to. Ang sasama niyo! Bitiwan niyo nanay ko! Itali nyo ng mga kamay nila. Lagyan nyo ng busal sa bibig. Peste, nakakarindi sa tenga. Kaladkarin nyo na nga ang mga yan palabas. Mauna na kayo sa sasakyan at balikan nyo na lamang kami para madalang mga hayop na gagawing pang-ali sa seremonya mamaya. Walang magawa ang mag-anak para maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Matapos busalan at itali ang mga kamay ay kinaladkad na yon papalabas. Dahil sa kanilang pagpupumiglas ay sinipa at walang awang binugbog ang mga yon hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Isinakay sila sa isang lumang truck at tinakpan ng trapal. Ikinarga rin nila ang ilang wala ng buhay na hayop at meron ding iilan na buhay pa. Masayang masaya ang mga kalalakihan habang ikinakarga ang mga yon. Tumutulo pa ang dugo mula sa mga laslas na leeg ng mga baboy, kambing at manok. Bakas din sa mga karit ang dugo. Yun ang ginamit nila para gilitan ang mga pinatay nilang hayop. Matapos maikarga ang lahat ay mabilis na pinaandar ang truck.
Pagdating sa isang alanganing lugar ay meron namang iba pang mga kasamahan na nag-aabang para matulungan silang dalhin ang mga yon sa kanilang kuta. Malayo-layo ang kanilang lalakbayin, ngunit sa tulong ng ritual at pinapainom sa kanila ng kanilang amang ay hindi nila nararamdaman ang pagod. Bago sumapit ang 12:00 ng gabi, ay narating na nila ang kuta. Papunta na rin si amang sa lugar kung saan doon isinasagawa ang pag-aalay. Ang ilang mga kababaihan ay sinisindihan na ang mga itim na kandila at nagsasalin ng tubig at langis sa mga malalaking kabibe. Sinalubong din si amang ng mga yon at binihisan ng mahabang kasuotan na kulay itim. Napalingon ang mga yon nang marinig ang mga halakhakan ng paparating na mga kasapi. Ngumisi at napatango-tango si amang na animoy naliligayahan sa nasisiguro niyang magandang balita mula sa kanyang mga tauhan. Amang, sabi ko naman sa iyo tiba-tiba tayo sa mag-anak na to. Mapapakinabangan din natin sila upang maisagawa ang ating mga plano. Masipag at maaasahan ang mag-asawang yan. Higit sa lahat, sigurado mapapasunod mo sila ng walang kahirap-hirap. Mabuti naman, Ferdy. Maaasahan ka talaga. Alam mo, kailangan ko pa ng maraming katulad mo para sa kapakanan at ikauunlad ng ating samahan. Amang, utusan ang kailangan mo at kayang-kayang gawin yun ni Fernan. Ako naman, hindi mapapantayan ng kahit sino man pagdating sa katapatan, pagpaplano at pagsasagawa ng mga bagay ayon sa kagustuhan ninyo. Ngumisi lamang si amang at tinapik sa balikat si Ferdy at lumakad ng muli papunta sa may altar. Muli yung lumingon sa lalaki, sabay sumenyas sa kung ano ang dapat niyang gawin. Oh, ano pang hinihintay niyo mga kasama? Ipakita niyo na kay amang ang ating mga nakuhang grasya kasama ang mag-anak na yan. Kalaga na tanggalan ng busal, nang sa gayon ay buong puso nilang matanggap ang pagiging bagong bahagi ng ating samahan. Buhusan niyo ng tubig para magkamalay. Nagising ang mag-anak sa lamig ng tubig na ibinuhos sa mga yon at malakas na halakhakan ng mga taong naroon. Mababakas sa mukha nila ang takot. May mga markang kulay itim ang mga kalalakihan sa muka at pula naman sa mga kababaihan. Nanginginig ang buong katawan ni Fernan nang mamukaan ang isa sa mga lalaking nandoon. Ferdy, ikaw? Anong ibig sabihin nito? Hayop ka? Paano mo nagawa sa amin to? Fernan, huwag ka na magalit. Kalmahan mo lang. Alam mo, dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Iilan lamang ang nagkakaroon ng pagkakataon na makaanib sa samahan namin. Anong klaseng lugar ito? Anong gagawin niyo sa amin? Huwag ka mag-alala. Hindi naman kayo mapapahamak kung marunong kayong sumunod. Simulan na natin ang ritual ng pagtanggap sa mga bagong miyembro ng ating samahan. Teka, hindi nyo kami pwedeng pilitin. Hindi kami magiging katulad yung mga halangang kaluluwa, mga mapagsamantala. Lalo ka na, Ferdy. Kaibigan pa naman kita. Paano mo nagawa sa amin to? Hayop ka! Papatayin kita! Kahit magngit-ngit ka pa sa galit, wala ka na magagawa pa. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang dahil hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo mag-ina kapag nagmatigas ka. Napakayabang mo! Painumin ng tubig ng buhay ang mga yan. Pinilit ibuka ang kanilang mga bibig at pinainom ang mga yon. Ilang sandali pa ay tila wala na sila sa sariling kaisipan. Sinusunod ang kung anumang ipinagagawa sa kanila. Kasabay ng pagkaputol ng inyong hintuturo sa kanang kamay, ay buong puso niyong iniaalay ang bawat pagpatak ng dugo bilang tanda ng pakikianib at pagyakap sa ating Panginoon. Sabay-sabay na nag-usal ng mga kahindik-hindik na salita ang lahat ng mga kasapi habang nakabuka ang mga kamay at nakatingala ang kani-kanilang mga ulo.
Napapalibutan nila ang mag-anak na noon ay nakaluhod habang nakapikit ang kanilang mga mata at sinusundan ang mga salitang kanilang naririnig. Dinala sila sa isang munting kubo na magsisilbi nilang tahanan. Samantalahin nyo na ang pagkakataon na magkakasama pa kayo. Hindi rin magtatagal ay matutulad din kayo sa iba. Isa sa inyo ay mamamatay na walang kalaban-laban. Mag-iingat kayo. Tumakas na kayo kung magkakaroon kayo ng pagkakataon. Hoy tanda, ano bang sinasabi mo dyan? Isinara ang pinto at ikinadena yun upang masigurong hindi makakatakas ang mag-anak sa oras na manumbalik na sila sa kaisipan. Nang masiguro ni Pilar na malayo na ang mga kalalakihan, ay nagpalinga-linga siya sa loob ng kubo. Kumuha siya ng tubig at nag-usal ng mga salita na natutunan niya pa sa kanyang mga magulang na kapwa albularyo noong yun ay nabubuhay pa. Pinainom niya yon sa kanyang mag-ama at hinintay na manumbalik ang kanilang isip sa normal. Ay naku, salamat sa Diyos. Pa, Akil, makinig kayo sa akin. Kailangan natin maging malakas para sa isa't isa. Ililigtas natin ang mga sarili natin sa tamang pagkakataon. Habang hindi pa natin nagagawa yon, kailangan alam natin kung paano poprotektahan ang ating sarili upang hindi tayo tuluyang mawala sa katinuan at mabihag nila ng tuluyan. Kapag nagkataon ay mamamanipula nila tayo katulad ng lahat ng mga naging kaanib ng kulto. Patawarin niyo ako. Hindi ko man lamang kayo nailigtas sa Fernan, hindi ito ang tamang oras para panghinaan ng loob. Wala sa ating tatlong may kagustuhan sa nangyayaring ito. Kung meron man dapat sisihin, ay ang kaibigan mo na. Ay, hindi ko malaman kung dapat nga ba tayong magalit sa kanya dahil nababatid ko na wala rin siya sa normal niyang kaisipan. Ano pong gagawin natin, Nay? Paano natin ililigtas ang sarili natin sa mga demonyong yun? Papatayin po ba nila tayo? Ang kirot ng sugat ko, aray. May ituturo ako sa inyong orasyon na kailangan nating sambitin, kahit sa ating isipan, bago tayo painumin ulit ng tubig na pinainom nila sa atin kanina. Hindi tatalab yun, ngunit kailangan natin magpanggap na umepekto sa atin ang mga yon. Kukunin natin ang loob ng amang at aaralin natin ang pasikot-sikot dito. Wala tayong dapat pagkatiwalaan kundi ang ating mga sarili. Matapos maisaulo ang maigsing orasyon na itinuro ni Pilar sa kanyang mag-ama, ay agad na silang nakatulog. Sa kabila ng kirot ng kanilang sugat ay natalo pa rin sila ng antok at pagod. Kinaumagahan, napabalikwas ang pamilya nang marinig ang pagkalampag sa pinto. Bumangon na kayo dyan at mag-umpisa na kayong pagsilbihan si Amang at lahat ng mga nakatataas na kasapi katulad ko. Paano ba yan? Sa wakas ay mas lamang na ako sa'yo, Fernan. Balang araw ako nang titingalain at pagsisilbihan mo, hindi lang dahil kanang kamay ako ni Amang, kundi ako nang hihirangin bagong pinuno dito. Hindi ko alam na ganyan ang tingin mo sa pagkakaibigan natin. Pagalingan? Ni minsan hindi sumagi sa isip ko yan. Huwag ka mag-alala, magiging mas masaya ako kung darating ang araw na ikaw na ang pagsisilbihan namin. Bilang kaibigan, ako ang unang-una magiging masaya para sa'yo. Mula ng araw na yun, naging alila sila ng samahan. Walang katapusan sa pagtatrabaho at pagsisilbi para sa buong samahan. Bawal magreklamo at gaano man kahirap ang ipinagagawa ay kailangan masiguro na magagawa nila yon ng maayos. Isang pagkakamali lamang ng mga alilang katulad nila ay sinasaktan at pinagtutulong-tulungan para magtanda. Isang araw, habang nagsisibak ng kahoy si Akil ay nilapitan yon ni Magno, ang anak ni Amang na nasa 15 taong gulang pa lamang. Tinapik niya sa balikat si Akil at umupo sa may tagiliran. Umalis ka dyan, baka mamaya matamaan pa kita ng kahoy, malintikan pa ako. Ay, mag-iingat ka kasi para hindi ka laging napaparusahan.
Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Sa mata ng mga tauhan ni Amang, walang tama. Wala na sila sa tamang kaisipan. At isa pa, sa dami rin ng hirap na pinagdaanan nila, gusto lang nilang gumanti sa mga baguang tulad nyo. Pasensya na kayo ng pamilya mo, pero konting tiis at tiyaga lang. Kapag nakita ni Amang na marunong kayong sumunod at maaasahan kayo, magiging magaan na rin ang buhay nyo dito. Kung meron man dapat iwasan at dapat katakutan, si Ferdy na yun. Wala akong tiwala sa kanya. Nararamdaman ko na sagad sa buto niya ang pagiging makasarili at gahaman. Sang-ayon ka ba sa mga ginagawa at... Kung alam mo lang kung gaano ko kinamumuhian ng buhay na to. Katulad niyo, wala rin naman akong magagawa eh. Siguro kung hindi lang namatay si Nanang, hindi mangyayari ang lahat ng to. Hindi sana maghihiganti si Amang. Ano ba nangyari sa Nanang mo? Pinatay ba siya kaya? Oo, pinatay siya ng mga grupo ng kalalakihan. Pinagnakawan at pinahirapan din kami ng mga yun. 7 taon pa lang ako noon pero malinaw na sa akin ang lahat. Dahil sa kakayahan ni Nanang sa pambabarang nakatakas kami. Sa dami ng natamo niyang sugat, namatay pa rin siya. Mula noon ang tanging nasa isip na lamang ni Amang ay gumanti sa mga tao hanggang sa tuluyan niya ng niyakap ang kasamaan at naging laro na lamang sa kanyang pagpatay. Hindi ko na nga alam kung paano ko pa matatakasan ang buhay na to eh. Wala ka bang naiisip na paraan para... Magno, halika rito. Huwag ka makikipag-usap sa hindi mo kauri ha. Ang anak ng alipin ay mananatiling anak ng alipin at walang karapatang makihalubilo sa mga katulad natin. At sino ka naman para pangaralan ako? Mas marunong akong kumilatis ng tao kaysa sa'yo. Ay, sige Akil, tapusin mo na yan. Tsaka na lamang tayo mag-usap kapag maganda na ang ihip ng hangin. Medyo sumasangsang kasi. Ay. Oh, anong iningisi-ngisi mo dyan ha? Gusto mo bang masaktan ha? Sige lang Magno. Magyabang ka hanggat gusto mo. Kapag wala ng ama mo, sisiguraduhin ko na hahalik ka sa pako. Makalipas ang 6 na buwan, hindi na bago ang pagpapahirap at pagsunod sa mga utos na bagamat labag sa kanilang kalooban ay kailangan nilang sumunod. Isang gabi, isang lalaki ang noon ay nahuli ni Ferdy na nagnanakaw. Agad namang nagkagulo ang lahat. Itinali sa isang poste at binusalan ang bibig noon upang hindi makapagsalita. Agad na ipinatawag si Amang para magpasya sa kung ano ang dapat gawin sa naturang lalaki. Magkahawak kamay ang mag-asawang Pilar at Fernan. Nasa likod naman nila si Akil na noon ay kinakabahan sa susunod na mangyayari. Lalo lamang siyang natakot nang marinig ang pagtawag ni Amang sa pangalan ng kanyang tatay Fernan. Pugutan mo ng ulo ang hayop na yan. Tandaan nyo, kahit sino man sa inyo na magtangkang sumuway, tumakas at pagnakawan ako, ay matutulad din sa lalaking ito. Fernan, ano pang hinihintay mo? Pugutan mo na ang lalaking yan. Narinig mo naman na sinabi ni Amang, di ba? Ngayon mo patunayan ang katapatan mo sa ating samahan. Mahigpit na hinawakan ni Pilar ang kamay ng kanyang asawa at marahan silang nagkatitigan. Tumango si Fernan bilang tugon sa nais ipahiwatig ni Pilar sa kanya. Kinuha niya ang karit sa isa nilang kasamahan at walang kasing bilis na pinugutan ang lalaki. Tumilamsik ang dugo sa damit at kanyang muka. Bumulwak ang putol na leeg at dumanak ang dugo sa lupa. Naghiyawan ang mga naroon na natuwa sa ginawa ni Fernan. Nababatid ng karamihan na sa loob ng ilang buwan ay nakikitaan na nila ng potensyal ang lalaki. Mula sa unti-unting pagginhawa ng kanilang buhay, maraming naengganyo ang mag-asawa sa kanilang pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Naisip ng mag-asawa na kapag may sapat ng pagkukunan ng pagkain ang buong samahan, mababawasan na ang mga taong mapeperwisyo ng mga yon. Hindi na nila kinakailangang magnakaw pa at may saktan na mga inosenteng tao. Masyado talagang pabidang hayop na to.
Akala mo ba mauungusan mo ang papel ko kay Amang? Tingnan lang natin. Sisiguruhin ko na ikaw naman ang susunod na pupugutan. Ayos! Napapahanga mo na rin talaga ako Kapag ganyan ka, magkakasundo ulit tayo. Hindi na lamang umimik si Fernan sa sinabi ng dating kaibigan. Matipid na ngumiti na lamang siya at tiningnan niya sa mukha yon. Nababasa niya sa mga mata nun kung ano ang totoong saloobin para sa kanya. Agad niya nang niyaya pabalik sa kanilang kubo ang kanyang mag-ina. Pagdating sa loob ng bahay ay napansin naman ni Pilar ang pagkabalisa ng kanyang asawa. Pa, alam kong labag sa loob mo yung ginawa mo, pero alam ng Diyos kung bakit kailangan mo yung gawin. Hindi ko na kayang sikmurain pang. Wala tayo sa lugar para sumuway sa kung anumang ipag-uutos nila. Kaunting tiis na lang, makakatakas din tayo. Matatapos din ang lahat ng ito. Isa pa yung si Ferdi. Sa tingin ko siyang dapat kong katakutan dito Hindi lamang si Amang. Kung nagawa niya akong traidorin ng isang beses, tiyak na magagawa niya yun ng paulit-ulit. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa niya sa atin to. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na isa siyang demonyo. Ano po kaya nangyari kay Nongnong? Ano po kaya nagtulak sa kanya na gawin sa atin to? Akala ko pa naman, napakabait niya. Ganun talaga, anak. Ang importante sa ngayon, alam natin kung anong klaseng tao siya. Sige na, anak, matulog ka na. Maaga pa tayong gigising bukas. Samantala, Amang, ang laki na po ng naitutulong ni Aling Pilar at Mang Fernan sa samahan natin. Ang tatabaho ng mga pananim at marami na rin mga alagang hayop. Hindi na kailangan pang magnakaw at patuloy na... Walang magbabago sa kung anumang nasimulan natin. Amang, hindi pa po ba sapat? Kung tutuusin, wala naman po talaga silang kasalanan. Ilang pamilya pa po bang kailangan magsakripisyo para matapos ng paghihiganti ninyo? Alam niyo naman ang pakiramdam kung paano mawalan ng... Pwede ba, Magno? Wala kang karapatan na pangaralan ako. Anak lamang kita. Isa pa, napapansin ko na masyado kang malapit sa anak na mag-asawang yon. Baka naman siya ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ka. Baka binibilog na niya ang ulo mo, kaya... Amang, noon pa man ay alam niyong hindi ako sang-ayon sa naging desisyon ninyo. Kung nabubuhay si nanay, hindi naman siya matutuwa sa ginagawa ninyo Pinili niya mamuhay tayo ng tahimik at talikuran ng pagiging mambabarang niya. Sa kabila ng mga pinagdaanan natin dahil sa nakaraan niya, alam ko na hindi ito ang buhay na gusto niya para sa atin. Kapag nakikita ko po ang pamilya nila Aki, naaalala ko po ang buhay na meron tayo noon. Nakakalungkot lang pong isipin na isang masayang pamilyang ninakawan din natin ang pagkakataon na mabuhay ng payapa. Kaya kung mahihilingin man po ako, yun ay ang ipagkaloob po natin sa kanila ang buhay na nararapat sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ngayong nakikita ko ang katapatan niya sa ating samahan, hindi na sila magiging alipin pa. Susubukan kong itama at isaayos ang lahat sa abot ng aking makakaya. Sige na, matulog ka na. Tinapik pa ni Amang ang balikat ng kanyang anak bago yun tumalikod papunta sa kani-kanilang silid-tulugan. Matamis namang ngumiti si Magno na tila ba nagkaroon ng pag-asa na manunumbalik pa ang kabutihan sa puso ng kanyang ama. Kinaumagahan, agad na pinatawag ni Amang si Ferdi para ibalita ang kanyang naging pasya. Ano? Gagawin niyo siya bilang kanang kamay? Paano ako? Ano ba naman ang alam niya sa pagpapasya para mapanatiling... Pinapunta kita para ipaalam sa iyo ang naging pasya ko. Hindi para questionin to. Panahon na para magkaroon ng malaking pagbabago para sa ikauunlad ng ating samahan. At alam ko na si Fernan ang makakatulong sa akin para mangyari yon. Matagal na ako naninilbihan sa inyo tapos ipapalit niyo lang sa akin ang isang baguhan at... Amang, pag-isipan niyo na maayos at baka pagsisihan niyo rin yan sa huli. Mahirap maging padalos-dalos sa mga desisyon.
at mas lalo mahirap magtiwala sa taong masyadong malaki ang tiwala sa sarili. Pero ang totoo ay sarili lang din niya ang kanyang iniisip. Habang nag-uusap ang dalawa ay siya namang dating ni Fernan. Magandang umaga po, Amang. Pinapunta niyo raw po ako. Ano pong maipaglilingkod ko? Maupo ka muna, Fernan. Ikaw naman, Ferdi, iwan mo muna kami. Asikasuhin mo muna ang mga dapat mong asikasuhin. May mga dapat lang kaming pag-usapan at pagplanuhan ni Fernan. Nakangising tiningnan ni Ferdi si Fernan at agad na tumalima. Hindi ako makakapayag na maagaw mo ang pwesto ko, Fernan. Pagsisisihan mo to, Amang. Samantala, masaya namang tinanggap ni Fernan ang tungkulin na iniatas sa kanya ni Amang. Naging magkatuwang ang dalawa para lahat ng mga kasapi ng kanilang kulto ay mamuhay ng pantay-pantay. Dahil sa maayos at magandang nabuong samahan ni Amang at Fernan, lahat ay nagkakaisa na para mapalago ang kanilang nasimulang pagtatanim ng iba't ibang gulay at halamang ugat sa malawak na liblib na lugar na pinamumugaran ng kanilang kulto. Gayon din kung paano mapaparami ang kanilang mga alagang hayop upang maging sapat yon para sa kanilang lahat. Sa kabila ng lahat ng yun ay lalong namuo ang inggit at galit sa puso ni Ferdi na walang ibang hangad kundi ang mapahiya si Fernan at manumbalik sa kanya ang tiwala ni Amang. Isang gabi, matapos magluto ni Fernan ng hapunan para sa lahat, ay masaya nilang pinaghati-hatian yun at inihatid ng ibang tauhan sa bawat kubo na nagsisilbing tirahan ng mga yun. Pagkatapos ay iniabot ni Fernan ang isang sisidlan para sa magtatay na sina Amang at Akil. Dinala yun ng isang tauhan sa pinuno ng kulto. Pagsapit ng hating gabi ay bigla na lamang naghiyawan ang lahat at nagsilabasan sa kani-kanilang kubo. Ang iba ay nagsusuka at ang iba naman ay nahihilo. Amang, hindi na po namin kaya. Nanghihila na po kami. Siguradong may naglagay ng lason sa pagkain. Ayos lang po ba kayo, Amang? Wala po bang masakit sa inyo? Ano? Teka, at... Amang, ang sakit po ng tiyan ko. Dahil sa ingay at kaguluhan, nagising ang mag-anak mula sa mahimbing na pagkakatulog. Agad silang lumabas para usisain kung ano ang nangyayari. Teka, ano ba nangyayari at... Pwede ba, Fernan? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Bakit hindi mo na lang aminin na kagagawan mo to? Gusto mo kaming lasunin para maitakas ang pamilya mo. Ha? Ano? Hindi ko magagawa yan. Tingnan mo nga, bukod tanging kayo lamang ang pinagkatiwalaan kita, Fernan. Paano mo nagawa ito, ha? Pagbabayaran mo to. Aray, lintik ka. Gumawa ka ng paraan para mawala ang pananakit ng aming tiyan. Dahil kapag hindi mo kami napagaling sa gabiring ito, sisiguruhin ko na ako mismo ang pupugot ng ulo mo. Fernan, kumuha ka ng tanglad, luya at dahon ng bayabas. Magpapakulo na ako ng tubig. Bilisan mo na. Kung nasusuka kayo, sige lang. Huwag niyong pigilan para mailabasan kung ano man nakain ninyo. Lason na ikaw rin na may kagagawan? Hindi ba't maalam ka sa mga halamang ugat dahil mga albularyo magulang mo? Aminin mo nga, pinagplanuhan niyo ba ang lahat ng ito, ha? Nongnong, bakit lagi niyo na lang ho kaming pinag-iinitan? Alam niyo pong hindi magagawa ni nanay at tatay yan. Maaaring si tatay ang nagluto ng pagkain para sa ating lahat, pero posible rin na iba naglagay ng lason. Hindi lang naman si tatay ang nag-iisang tao sa lutuan na. Maaari din naman sa tubig inilagay ang lason at hindi sa ulam. Sabihin nyo ng lahat ng paraan para malusutan to, pero nasisiguro ko na pagkatapos ng lahat ng ito, malalaman din namin ang totoo. Pagbabayaran nyo to.
Hindi nararapat sa samahang to mga traidor na katulad ninyo. Sa kabila ng galit at pambibintang ng buong samahan, ay naging kalmado at pinili pa ring gamutin ng mag-asawa ang kanilang mga kasamahan. Patuloy pa rin sa pagdaing ang mga yon sa kanilang nararamdaman. Matapos ilaga ang halamang gamot na inihanda ng mag-asawa, ay pasimple yung binulungan ni Pilar ng orasyon, upang masigurong gagaling ang sinumang iinom noon. Bagamat napagaling nila ang lahat, ay hindi pa rin nawala ang sisi at galit, lalong-lalo na ang malalapit na kaibigan ni Ferdy. Isa-isa nang nagsibalikan sa kani-kanilang kubo ang mga tao at nagliligpit na rin ang mag-asawa ng kanilang mga pinaggamitan. Aalis na sana ang mga yon nang biglang nagsalita si Amang. Saan kayo pupunta? Sa tingin niyo ba'y palalampasin ko ito? Kung ipagsasawalang bahala ko ang ginawa ninyong ito sa amin, nasisiguro ko na hindi lamang ito ang unang pagkakataon na magagawa niyong bagay na ito. Hulihin ang mga yan at ikulong. Walang magbibigay ng tubig at pagkain. Hayaan niyo silang mamatay sa gutom para magtanda. Amang naman kasi, kung nung una pa lang ay nakinig na kayo sa akin, hindi na sana natin kailangan pang pagdaanan ng lahat ng ito. Grabe muntik na tayo dun. Siguro may planong tumakas ang mga yan. Mga walang konsensya. Walang konsensya? Napakasinungaling mo, Ferdy. Wala kaming kasalanan. Bitawan niyo ako. Kahit ikulong niyo pa kami at pasakitan, hindi niyo kami mapapaamin sa kasalanan na hindi naman namin ginawa. Hindi kami... Wag po, tama na. Huwag niyo po silang sasaktan, pakiusap. Kinabukasan, maagang nagkagulo ang lahat habang bitbit ni Ferdy ang isang basket na naglalaman ng kung anong bagay. Kasama niya ang 3 pang mga kalalakihan. Mga kasama, hindi tayo nagkamali ng akala. Sila nga ang siya nagtangka sa buhay natin. Nakuha namin ang laso na ginamit nila. Kailangan natin magkaisa at hilingin kay Amang ang karampatang parusa sa mga taksil na yon. Mas lalo lamang nagngit-ngit sa galit si Amang sa kanyang natuklasan, dahilan upang muli silang magkasagutan ng kanyang anak na si Magno. Tay, hindi ka ba nagtataka? Madali lang naman sabihin na galing ang mga yan sa kubo nila. Paano kung ang may gawa niyan ay yung totoong traidor? Sa loob ng maraming taon, ngayon lamang nangyari ito. Marami silang magkakasama na nakakuha ng lason na inilagay na mag-asawang yon sa pagkain natin. Kaya wala nang dahilan pa para magbulag-bulagan sa kung ano ang totoo. Maging ako ay nadidismaya dahil agad ako nagtiwala sa kanilang dalawa. Akala ko'y mapagkakatiwalaan sila. Yun na nga ho, ang dami na nilang ginawang kabutihan para sa samahan. Kaya hindi ako naniniwala na gagawa sila ng bagay na ikapapahamak nila. Amang makinig naman kayo sa akin. Huwag na huwag ka makikialam kung ano man ang maging desisyon ko. Muntik na tayong mamatay dahil sa kanila. Kung ayaw mong itakwil kita, matuto kang ilugar ang iyong sarili, Magno. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong desisyon na pagsisisihan mo. Buong araw na hindi pinakain o pinainom man lang ng tubig ang pamilya. Mayat mayang pinupuntahan ng mga kasamahan. Pinagbabato at pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Wala ni isa mang nakikinig sa kanilang mga paliwanag. Ano pong gagawin natin sa kanila? Papatayin ba nila tayo? Nay, Tay, kailangan nating tumakas. Lalo lang tayo mapapahamak kapag ginawa natin yan. Mas mabuti pang magdasal na lang tayo na malinawan ang isip si Amang, na magbago pa ang isip niya, na baka sakaling may isa man lamang na nakakaalam sa kung ano ba talaga nangyari. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diyos, kung mahal tayo ng Diyos at kung talaga may Diyos, bakit kailangan natin pagdaanan to? Fernan, huwag ka nagsasalita ng ganyan. Totoo ang Diyos. Dahil kung hindi, sa dami ng pinagdaanan natin mula nung unang araw na naging bahagi tayo ng kultong ito, ay kinaya natin. Wala tayong hindi kakayanin basta naniniwala tayo sa Kanya.
Habang nag-uusap ang mag-anak, ay siya namang dating ni Ferdi, na noon ay nakangisi habang hawak ang kanyang balbas at umiiling-iling. Mukhang nakakaiyak naman ang pinag-uusapan nyo. Ano, nararamdaman nyo na ba ang katapusan nyo? Talagang paninindigan nyo ang isang masaya't pamilyang magkakasama hanggang dulo, ha? Saludo rin naman talaga ako sa tapang mo, paring Fernan. Wala kang hindi kayang gawin para sa pamilya mo. Hayop ka, Ferdi. Alam ko na may kinalaman ka sa lahat ng ito. Talaga namang ang ahas magpalit man ng kaliskis, ahas pa rin. Noong mga binata pa lang tayo, minsan mo na akong tinuklaw. Pinatawad na kita't kinalimutan ko yon dahil buong akala ko, nagbago ka na. Traidor ka. Pinagsisisihan ko na pinagkatiwalaan kita. Wala akong pakialam sa kahit ano pang sabihin mo, Fernan. Tanggapin mo na lang na hindi sa lahat ng oras ay sumasang-ayon sa iyo ang swerte at panahon. Hindi naman pwedeng sa lahat ng oras ikaw na lang lagi nakakaangat sa lahat. Eh di lumabas din mismo sa bibig mo na tumanda ka na't lahat-lahat, napaka-inggitero mo pa rin. Nabuhay ka sa inggit at mamamatay ka sa inggit. Kung ikasisiya mo na pagbabayaran namin ang kasalanan na ikaw naman dapat magbayad, sige. Pero sinisiguro ko na hanggat may inggit dyan sa puso mo, itatak mo dyan sa kokote mo na hinding-hindi ka magiging masaya. Mamamatay ka na inuusig ng sarili mong konsensya. May gusto ka pa bang sabihin, ha? Ikaw, Mare, ano? Mukhang gutom ka na. Kaya pa ba? Mukhang uhaw na kayo. Ano, inaanak? Gusto mo ba ng tubig? Nanunuyo na ba yung mga labi nyo, ha? Tapos, masyado pa mainit ang ulo ng tatay mo. Ay, naku! Kumuha si Ferdi ng isang timbang tubig na pinamahayan na ng mga kitikiti. 3 sunod-sunod na malalakas na buhos sa mag-anak ang kanyang ginawa habang humahalakhak. Sumpain ka ng langit, Ferdi. Darating ang araw na pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa amin. Kesa pumutak ka ng pumutak dyan, titigan at yakapin mo na lang ang pinakamamahal mong asawa. Baka kasi maya-maya o di kaya naman bukas ay hindi nyo na siya kasama. Mahigpit na lamang na napayakap sa isa't isa ang mag-anak habang patuloy sa paghagulgol. Lalo lamang silang nawalan ng pag-asa nung mga oras na yun. Bandang 10:00 ng gabi, tahimik ang buong paligid. Kumakalaman ang kanilang sikmura ay idinaan na lamang nila sa tulog ang gutom, uhaw at panghihinang nararamdaman. Samantala, habang abalang nag-uusap sina Amang at Ferdi, ay pasimple namang may inilalagay sa tubig inumin ng kanyang ama, si Magno. Ayaw ko nang abutin pa ng sikat ng araw ang lalaking yon. Ako mismo ang siyang papaslang sa kanya. Ilabas niyo sila sa kulungan bago mag-alas 3. Mas maigi nang makita na mag-inang yon ang mangyayari kay Fernan upang madala at matakot na sumubok pang suwayin ako. Napakabuti niyo naman, Amang. Kung ako lang ang masusunod, wala akong ititira sa pamilyang yun. Eh sige, magpahinga na ho kayo. Gigisingin ko na lamang ho kayo kapag handa na ang lahat. Nakatikom ang mga kamao ni Magno habang nakikinig sa kanilang usapan. Tumuloy na lamang yun sa kanyang silid-tulugan at pinakiramdaman ang kilos ng kanyang ama. Narinig niya ang sunod-sunod na paglagok ng kanyang ama ng tubig. Nagmamadali siyang bumangon dahil natitiyak niyang mahihilo yun at sa takot na tumama ang ulo noon sa kung anumang matigas na bagay. Grabe, ang init ng panahon. Bakit kahit anong inom ko, pakiramdam ko ay uhaw na uhaw pa rin ako? Teka, bakit parang umiikot yata ang paningin ko? Pasensya ka na, Amang. Matulog ka muna ng mahimbing. Kung pagkatapos ng lahat ng ito'y kamumuhian niyo ako, tatanggapin ko po. Gusto ko na kahit sa pagkakataong ito ay may magawa man lamang akong tama.
Hindi ho kakayanin ng konsensya ko na mapahamak sina Akil. Siya lang ang nag-iisa kong kaibigan at naniniwala ako na inosente sina Mang Fernan at Aling Pilar. Ay, napakabigat mo naman, Amang. Ingat na lumabas si Magno, bitbit ang tubig at pagkain. Dumaan pa yun sa gawing likod ng kanilang munting bahay. Abala namang nakikipagkwentuhan si Ferdy sa mga tauhan at malakas pang naghahalakhakan. Nasisiguro niya na walang makakapansin at walang nakabantay sa mag-anak na nakakulong sa matibay na kulungan na yari sa kahoy. Gamit ang isang flashlight ay kitang-kita niya ang kalagayan ng mga yun. Sino ka? Anong gagawin mo sa amin? Huwag kayong matakot. Akil, si Magno to. Tinakpan ko lamang ang mukha ko para masigurong walang makakilala sa akin. Kailangan niyong bilisan. Lumapit kayo dito sa akin para makalagko ang tali niyo. Ayan, ako nang bahalang magbukas nito. Eto, kumain muna kayo at uminom kayo ng tubig. Maraming salamat, Magno. Wala ho kayong dapat ipagpasalamat. Ang importante po sa ngayon, makatakas kayo ngayong gabi. Papatayin niya ho kayo, Mang Fernan. Samantala. Teka, napapasarap yata ang kwentuhan natin Sino nagbabantay sa mag-anak na yon, ha? Ay, iniwan niyo talaga? Ka-Ferdy, walang kain at walang inom ng tubig yung mga yun. Kaya paano sila makakatakas? Saan sila kukuha ng lakas? Mas maigi na nakakasiguro. Bilisan nyo na. Lintik, hindi talaga kayo nag-iisip Kung makautos talaga at makapagsalita, akala mo siyang leader dito. Kapag ako napuno sa'yo ay naku, ewan ko lang. Akala mo ba hindi ko alam ang totoo? Lokong to. Sagarin mong pasensya ko, mas mauuna ka pang mapugutan kaysa kay Fernan. Habang papalapit ang lalaki sa kulungan, napansin niyang sira na yun, kaya naman nataranta siya at humingi ng saklolo sa kanyang mga kasamahan. Nakatakas sila! Wala na sila doon! Ano? Imposible! Siguradong hindi pa nakakalayo ang mga yon. Kumilos na tayo at hindi tayo babalik hanggat hindi natin sila nahuhuli. Buhay man o patay, malilintikan ako nito kay Abang kapag nagkataon. Mga inutil talaga kayo! Sa kabilang banda, bilisan na natin. Kabisado nilang gubat kaya sa oras na mapansin nila na wala na kayo sa kulungan, mabilis nila tayong matutunton. Habang tumatakbo at nag-uusap, 3 sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang naulinigan. Alam na nilang nakatakas kayo. Akil, makinig kayo sa akin. Kailangan niyong tumakas. Tumakbo kayo ng tumakbo hanggat kaya niyo. Ipangako niyo sa akin na ililigtas niyo ang sarili niyo at kahit anong mangyari, tandaan niyo na mahal ko kayo, ha? Sige na, umalis na kayo. Mag-iingat ka. Ipagdarasal ko ang kaligtasan mo. Mahal na mahal ka namin ni Akil. Tay, Magno, mag-iingat kayo, ha? Sige na, umalis na ho kayo. Dito ho kayo dumaan pagkatapos ay makakababa na kayo sa bundok. Mag-iingat kayo dahil maraming patibong dyan. Sige na! Alam ko na andyan lang kayo. Huwag na kayo magtago pa. Hindi rin naman kayo makakatakas ng buhay sa gubat na to. Fernan, nandito ako. Pagod na ako makipagpatintero sa'yo. Gusto mo akong patayin, hindi ba? Tapusin na natin to. Gamitin niyo ho ang itak na to. Kaya ko ho silang labanan gamit ang lakas ko. Tara na ho. Sigurado ka? Tumango lamang si Magno at buong tapang na sinalubong si Ferdy kasama ang ibang mga tauhan. Ha? Magno? Anong ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin na ikaw ang nagpatakas sa mga... Kayo, hanapin niyo mag-ina. Naghahanap lamang kayo ng sakit ng katawan. Masyado ka na rin mayabang, Magno. Ikaw naman, Fernan. Sa tingin mo ba kaya akong tudasin ang itak na yan? Sabihin na natin mayabang ako at ako nga nagpatakas sa kanila. May magagawa ka ba? Ang lakas din naman ng loob mo na suwayin ang sarili mong ama at pagtaksila ng buong samahan. Hindi mo ba...
Tatlong malalakas na suntok agad ang pinakawalan ni Magno na tumama sa tiyan at muka ni Ferdy. Alam mo, kung may taksil man sa ating dalawa, ikaw yun. Hayop ka. Alam ko na ikaw may pakana ng lahat ng ito. Kung kaya mong lasunin ang utak ni Amang, pwes ibahin mo ko. Ano, lalabang ka? Tumayo ka dyan! Mabilis na tumayo at sinugod ni Ferdy si Magno at inundayan yon ng saksak. Tumilamsik ang dugo ng binata at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Paulit-ulit pa yung sinaksak sa tiyan ng walang pakundangan na lalaki. Dahil sa liwanag ng buwan ay kitang-kita ni Fernan ang dugo. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang nanginginig ang kanyang kamay habang nakatulala, hawak ang itak. Sumagi sa kanyang isipan ang lalaking kanyang pinugutan. Napakasama mo! Hayop ka! Papatayin kita! Tatagain niya na sana si Ferdy, ngunit mabilis namang nakaiwas yun. Kasabay noon ay siya namang pagdating ng ibang tauhan na hingal. At nang makita ang walang buhay na si Magno, ay agad nilang binaril si Fernan. Magno, gumising ka! Hayop ka, Fernan! Pinatay mo si Magno! Ano nangyari? Paanong pambira naman oo? Natakasan na tayo na mag-ina tapos ngayon namatay pa si Magno. Tiyak na magagalit si Amang niyan. Ay, nakita niyo naman di ba? Pagkatapos siyang tulungan ni Magno, nagawa niya pa rin pagsasaksakin at patayin. Isa talagang traidor ang hayop na to, kaya dapat lang ang nangyari sa kanya. Buhatin niyo ang hayop na yan. Nagmamadaling pinagtulungang buhatin ang katawan ni Magno at ni Fernan pabalik sa kanilang kuta. Samantala, Mahal, umusog ka nga dito at ako'y nilalamig. Bakit ba parang kanina ka pa iwas ng iwas sa akin? May ginawa ba akong mali? Hoy, tinutuyo na naman itong asawa ko ah. Mahal, mukhang nahihirapan akong huminga sa sobrang lamig. Baka gusto mo naman akong yakapin. Ay sus, ikaw naman kasi, kung hindi ka lamang nilalamig, hindi mo ako maaalalang yakapin. Halika nga dito. Tao po! Tao po! Ay nako, may tao yata sa labas. Ay, istorbo naman oo. Ay siya, halika't tingnan nga natin kung sino at madaling araw pa lamang ay nambubulahaw na. Hoy, ayusin mo yung salawal mo. Pambihira, ilang beses ko nang ginagawang basahan yan ay paulit-ulit mo pa rin isinusuot. Wala na yung garter at butas-butas na rin. Ay hala, sige, huwag kang magpalit at makikitaan ka ng itlog na matanda ka. Ay Diyos mio, tabi ka nga muna't ako na. nagpatuloy sa pagtawag ang mag-ina. Yun kasi ang kauna-unahang bahay na nakita nila nang makarating sa sentro sa karatig na barangay ng kanilang dating tinitirhan. Nay, hindi ko na po kaya. Ang sakit po ng sugat ko sa paa. Nanghihina po ako. Sandali lamang, anak. Kayanin mo pa. Pasasaan ba't? Ay, sino ba kayo? Ano ang nangyari at para kayong... Ay naku, Sus Mariosep, tumuloy kayo. Nagturugo ang sugat ng anak mo. Saan ba kayo nanggaling? Tumakas ho kami sa kuta ng isang kulto na mga walang awang pinapasakitan at pumapatay ng mga inosente. Nasisiguro ko na may kinalaman din sila sa pagkamatay ng anak ko. Mahal, dalhin mo dito ang mga gamit ko sa panggagamot. Samahan mo na rin ng konting bilis, ha? Habang nililinisan ang sugat ni Akil, naikwento na rin lahat ni Pilar ang nangyari at pinagdaanan nila. Bagay na labis naman ikinahabag ng mag-asawa. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Kung meron mang dapat mamatay at pasakitan, yun ay ang mga tulad nilang walang awa at hindi lumalaban ng patas sa buhay.
Huwag kayong matatakot. Ang totoo ay isa akong mambabarang. Alagad ng dilim na naturingan, ngunit kung sino mang kumatok sa aming pintuan, ay buong puso kong tutulungan. Lalo na't matagal ko nang gustong puruhan ang mga hayop na namumuno sa kultong yan. Sanay na sanay silang pumaslang ng tao. Pero ang hindi nila alam, na sa bagsik ng kapangyarihan ko, luluhod sila at magsusumamo na parang mga duwag na kuneho. Oh, iho, halika na't doon tayo sa kwarto para makahiga at manumbalik ang lakas mo. Ako na ang bahala sa kanya. Bahala na kayo riyan. Bago ipinagpatuloy ang pag-uusap ni na Pilar at ng matandang mambabarang, inabutan muna siya noon ng pamalit na duster. Habang nagbibihis si Pilar ay inihahanda naman ng matanda ang mga gamit niya sa pambabarang. Lola, sana ho ay matulungan niyo ako mailigtas ang buhay ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nawala siya. Huwag kang mabahala. Sa ngayon ay kailangang maging kalmado ka upang maisagawa natin ng maayos ang ritual na siyang magiging simula upang mapaghigantihan ang mga walang pusong nilalang. Oras na para buhayin ng takot ang kanilang dibdib hanggang sa huling tibok ng kanilang puso. Samantala, Magno, ano nangyari sa'yo? Bakit napakarami mong dugo? Sino may gawa sa iyo niyan? Kasalanan mo lahat ng ito, Amang. Kasalanan mo. habang naririnig ang mga katagang yon, mahigpit siyang hinawakan sa mukha ni Magno at mabilis na dinukot ang kanyang mga mata. Hindi mo rin naman ginagamit ang mata mo para makita ang katotohanan. Mas maigi pang tanggalin na natin yan. Wag! Wag! Biglang napabalikwas ang matanda sa kanyang pagkakahiga, na noon ay hangus na hangus. Anong klaseng panaginip yon? Ano ba naman at... Magno! Magno! Naririnig mo ba ako? Tulungan mo nga akong tumayo at... Ay, nahihilo ako. Nasaan bang sutil kong anak? Mukhang nakikigulo rin sa labas. Mag-aalas 3 na siguro. Makabangon na nga at siguradong nakahanda na ang lahat para tapusin ang Fernan na yon. Dahan-dahan siyang lumabas kahit nahihilo at pasuray-suray. Pagbukas ng pinto ay agad namang sinalubong yon ni Ferdi. Amang, ano ba nangyari at nagkakagulo ang lahat? Sino yang... wala na ho si Magno. Patay na po siya. Ha? Ano? Hindi maaari. Sino ang pumatay sa kanya? Sino? Pinatay ho siya ni Fernan. Sinubukan niya hong tulungan ng mga yon pero sa huli, nagawa pa rin niyang patayin si Magno nung madatnan namin sila. Hayop na yon. Magno, ipaghihiganti kita, anak. Walang kasing bilis na tumakbo ang matanda papunta sa lugar kung saan nakatali ang duguan na si Fernan. Nag-aapoy sa galit at kinuha noon ang karit nang biglang may nagsilip parang napakaraming tipaklong at naglalakihang bubuyog. Halos hindi nila makita ang isa't isa ng mga oras na yun. Makalipas ang ilang minuto, bigla yung nawala, pati na rin ang mga armas na hawak nila. Nagulat na lamang sila nang bigla nilang nakita na nakatali na rin ang isang lalaki na siyang may alam sa katotohanan. Ang mga naroon ay namamaga ang mga muka dahil sa pagkakatusok ng mga bubuyog, lalong-lalo na ang kanilang mga mata at labi. Bakit ako nakatali? Pakawalan niyo ako dito! Ano nangyayari? Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Samantala, ibuka mo ang iyong bibig at ihayag ang katotohanan.
Kung gusto mo pang mabuhay, sabihin mo. Sabihin mo ang totoo kung ayaw mong pamahayan ng mga insekto ang buo mong katawan. Wag! Sasabihin ko na. Amang, sasabihin ko na po ang totoo. Si Ferdi, siya po ang totoo naglagay ng mga lason sa tubig inumin dahil gusto niyang siraan sa iyo si Fernan. Ha? Sinungaling ka? Nababaliw ka na? Gusto mo bang unahin kitang pugutan ng ulo, ha? Sabihin niyo ng totoo. Alam ko na maliban sa akin ay may iba pa nakakaalam sa nangyari. Kung hindi kayo magsasabi ng totoo, mamamatay tayong lahat. Ano ba talaga ang totoo? Sino ang totoong traidor sa... Amang, gumising kayo. Kasalanan mo lahat ng ito. Bago mo pa man ako mapahamak, tatapusin na kita. Nang makakita ng isang patulis na kahoy ay dinampot niya yon at itinusok sa tiyan ng kaawa-awang lalaki. Tutusukin niya na rin sana ang tiyan ng noon ay wala pa ring malay na si Fernan nang biglang nandilim ang kanyang paningin. Ang ilang mga tauhan ay tila wala sa sariling tumungo sa kani-kanilang bahay at kinuha ang kani-kanilang mga pamilya. Wala sa sariling nilisan ang kuta at tinahak ang makikitid at matatarik na daan pababa sa bundok. Bandang 6:00 ng umaga, bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng napakalakas na kulog at kidlat. Nagising si Amang at bumangon yon ng dahan-dahan. Niyakap niya ang katawan ng kanyang pinakamamahal na anak na si Magno. Parang dinudurog ang kanyang puso nang makita ang napakaraming saksak sa katawan nito. Napalingon siya nang marinig ang ubo ni Fernan na noon ay unti-unti na ring nagkakamalay. Bakit wala akong maramdaman na kahit anong sakit? Patay na ba ako? Nang makita niya si Ferdi na nakahandusay pa rin sa lupa, nanumbalik ang lahat ng kahayupang ginawa noon sa kanyang isipan. Lalo na nang makita niya ang noon ay patuloy pa rin sa pagpupumalahaw na si Amang. Gumising ka, Ferdi. Tingnan mong bunga ng kasamaan mo. Wala kang puso. Paano mo naatim na mabuhay sa kasinungalingan? Napakasama mo. Gumising ka. Agad na bumangon si Amang at dahan-dahan na kinalagan si Fernan. Kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kayo na masama akong tao at akong pumatay kay Magno, sige ho, para mabawasan ang sakit na nararamdaman nyo, patayin nyo na rin po ako. Patawarin mo ako, Fernan. Naging bulag ako sa katotohanan. Patawarin mo ko. Mga tanga at mahihinang nilalang, tatapusin ko kayo. Ano nangyayari sa akin? Bakit? Aray! Ano ba? Wag! Tigilan mo ako! Parang sinisilihan sa puwet at nagpapagulong-gulong si Ferdi. Nang tumayo naman ay lumulundag yon sa bawat pagbahin at may lumalabas na bato at insekto mula sa kanyang ilong. Wari ko'y pinaglalaruan tayo ng isang itim na kapangyarihan. Hindi ko maintindihan, pero nararamdaman ko na lahat na nangyayari ay kagagawan ko. Ay, lintik, nakakapagod palang umakyat ng bundok. Hindi bali sa ngayon ay may paghihiganti ko na rin lahat ng mga taong namatay dahil sa paghihiganti mo. Nakita mo na ba ang bunga ng mga baluktot mong desisyon? Tingnan mo ang nangyari sa anak mo. Ganyan din ang sakit na nararamdaman ko dahil sa pagkamatay ng aking anak na nahulit pinatay ng tauhan mong halang ang kaluluwa. Dahil sa'yo, maraming pamilya ang sinira at pinagkaitan mo ng kalayaan at kasiyahan. Makasarili ka! Makasarili ka! Bigla na lamang nalumpo
ang pinuno ng kulto. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ko maitayo ang mga paa ko? Maawa ka! Para malaman mo kung ano ang pakiramdam ng nakakulong lamang dito sa kuta mo. Wala ni isang makakatulong sa'yo. Mamamatay ka rin sa gutom dahil kahit pagkain para sa sarili mo ay hindi mo alam kung saan kukunin. Lola, maawa po kayo sa kanya. Hindi niya naman po kailangang, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Magpasalamat ka na lang pwede. Kung hindi dahil sa akin, malamang sa malamang, hindi mo na makikita pa ang mag-ina mo. Ang mag-ina ko? Alam niyo po ba kung nasaan sina Pilar at Akil? Nasaan po sila? Buhay pa po ba sila? Aray! Makahawak ka naman sa braso, oo. Kalmahan mo lang. Oo, buhay pa sila. At siguradong matutuwa sila kapag nalaman nilang buhay ka rin. Pero kung naawa ka sa taong naging punot dulo ng lahat, baka gusto mo siyang samahan dito, o di kaya naman ay makipaglaro ka doon kay Ferdy na, "Hoy, halika nga dito! Lumapit ka sa akin! Gumapang ka! Bilisan mo!" Nagmamadali namang gumapang kahit na hirap si Ferdy para lapitan ang matanda. Bago makalapit ay bigla na lamang yon nangisay at itinataktak ang ulo na parabang may kung anong laman ang tainga. Napakalikot mo kasi. Ayan tuloy, nabulabog ang mga natutulog na alaga ko. Teka, halika, dali. Ano na, Fernan? Sa dami ng atraso sa ng lalaking ito, wala ka man lamang bang balak na... Hindi pa man natatapos magsalita ang matanda, ay sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Fernan at sinakal si Ferdy. Ikaw na ang pinakasinungaling at pinakamasamang taong nakilala ko. Hinding-hindi kita mapapatawad sa lahat ng mga kasalanan mo. Marami ng buhay ang napahamak dahil sa mga kasinungalingan mo. Pasalamat ka dahil hindi ako mamamatay tao. Ayan, dapat ganyan. Masyado ka namang mabait. Ay, hintayin mo ako dito at bantayan mo ang kuhol na gagapang-gapang sa putik. Siguruhin mong makakapasok ka sa kubo mo bago ka bumalik. Dahil kapag bumalik ako na nandito ka, baka tuluyan na talaga kita. Ay, Ferdy, hoy! Nasuntok ka lang ay nakatulala ka na. Kulang pa ba? Humawak ka sa kamay ko at dadalhin kita sa lugar kung saan nararapat ang katulad mo. Tutulungan niyo ako? Tutulungan niyo po ako? Oo naman. Kaya humawak ka lang na mahigpit, ha? Buong lakas siyang hinila ng matanda na tila ba kung anong magaan na bagay lamang at ibinalibag yon sa kulungan. Saktong-sakto. Ang sikip dito, Para ka lang sisiw na inabandona ng kanyang inahin. Mararanasan mo ang lungkot ng mabuhay mag-isa dahil kahit nag-iisang kaibigan na nagtiwala sa'yo, tinraidor mo pa. Dito sa 4 na maliit na sulok ay pagbabayaran mo ang lahat. Dito na rin matatapos ang iyong kasamaan. Yang marumi mong utak at pagkatao ang magiging mitsa ng kamatayan mo. Itinuro ng matanda si Ferdy gamit ang kanyang hintuturo habang inuusal ang mga kakilakilabot na mga salita. Pagkatapos ay pinitik niya ng 3 beses ang kanyang daliri. Kasabay noon ay nanumbalik na sa katinuan ang lalaki. Tatayo sana yun, ngunit hindi niya kinaya. Nakita niya ang biglaang pagpayat ng kanyang mga binti. Kung titingnan ay butot balat na lamang yun. Tanda, bumalik ka dito. Demonyo ka, palabasin mo ako dito. Papatayin kita. Papatayin daw ako. Tumayo ka muna.
Agad nang naglakad papalayo ang matandang babae habang nililingon at iniirapan, sabay tatawa na animoy inaasar ang galit na si Ferdy. Samantala, hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad at magpapasalamat sa iyo. Sa kabila ng lahat ay nagawa mo pa rin akong tulungan. Pinapatawad ko na ho kayo. Sana mapatawad nyo rin ang sarili nyo. Gusto ko lang hong malaman nyo na ginagawa kong lahat ng to dahil sa utang na loob ko kay Magno. Isa pa, sa sandaling panahon, may pinagsamahan na rin naman ho tayo. Sana ho'y maging matatag kayo para malampasan ang kung anumang kaparusahan na pinagdaraanan ninyo. Ipagdarasal ko ho na dumating ang araw na magkaroon po ng kapayapaan ang buhay natin. Aalis na ho ako. Napahagulhol si Amang na tinatanaw ang noon ay papalayo ng si Fernan. Tiningnan niya ang paligid. Doon niya napagtanto na sa taong nabihag niya gamit ang kanyang karunungan at kapangyarihan ay dumating pa rin sa punto na kailangan niyang harapin ang buhay ng mag-isa. Habang hinihimas ang kanyang mga paa na noon ay magang-maga, ay inaalala niya na lamang ang masasayang panahon na kasama niya pa ang kanyang mag-ina. Sa kabilang dako naman, nakapamaywang ang matanda na palingon-lingon na tila ba may kung sinong hinahanap. Oh, saan ka galing? Nasaan na yung matandang saksakan ng paitang apdo at may maitim na buto? At saka, pinwersa mo ba ang sarili mo't dumudugo na naman yung sugat mo? Ay! Ayos lang po yan. Hindi ko naman na po maramdaman ang sakit. Inihatid ko na po sa kanyang kubo si Amang. Lola, naiintindihan ko ang galit na nararamdaman ninyo, pero ako na po sanang nakikiusap sa inyo. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon na mabuhay. Mukha naman pong nagsisisi na siya sa lahat ng mga... Huwag kang mag-alala. Mararamdaman ko naman kung talagang may pag-asa pang magbago ang katulad niya. Kung nararapat siyang patawarin at mananaig ang kabutihan sa kanyang puso, maililigtas niya ang buhay niya. Pero yung Ferdy na yon, ay, wala na yung pag-asa. Mukhang gusto atang tapatan si Satanas. Ay, hindi bale. Ano, gusto mo bang makita ulit ang kalagayan niya bago tayo bumaba sa bundok na ito? Tingnan mo't makikita mo kung gaano niya kaidolo ang demonyo. Kapag nagagalit pala ay parang ulol na aso na gustong manakmal. Kay sama ng muka, kay sama rin ang ugali. Sige ho, kukumustahin ko lang po muna siya. Fernan, paalala lang, huwag kang lalapit at baka biglang manakmal. Natatanawan pa lamang ni Ferdy ang papalapit na si Fernan ay agad na yung nabuhayan ng loob. Fernan, salamat at binalikan mo ako. Tutulungan mo ako. Tingnan mong ginawa sa akin ng matandang mambabarang na yun. Fernan, talagin mo to. Ilabas mo ako dito. Bakit naman kita tutulungan? Para ano? Para ipagamot kita at kapag gumaling kay pwede mo na ulit akong gaguhin? Ganun ba? Fernan naman. Grabe, no? Ibang klase ka talaga, Ferdy. Ang tigas ng mukha mo. Pasensya ka na. Hinding-hindi mo na kasi ako mapapaikot pa kung yan ang plano mo. Baka naman gusto mo na magbago. Tingnan mo nga yung itsura mo. Lahat ng yan ay nangyari sa'yo dahil sa tanang buhay mo wala ka ng ginawang tama. Kaya mabubulok at magdurusa sa kulungan na ito. Teka, bago ako umalis, gusto ko ring maranasan mo to. Dinampot niya ang isang tapayan na puno ng kitikiti at ibinuhos sa noon ay nagtatangis ang bagang na si Ferdy. Hayop ka! Pasalamat ka nandito ako sa loob dahil kung hindi papatayin kita! Walang hiya ka! Pagkatapos noon, agad nang bumaba ng bundok ang matandang babae at si Fernan. Gamit ang kapangyarihan ng matanda ay hindi man lamang nakaramdam ng pagod ang mga yon at mabilis na nakarating sa kanyang bahay.
Nang matanawan ng matandang lalaki na paparating na ang kanyang asawa at si Fernan, ay agad niya nang pinatay ang mga kandila. At itinabi muna ang mga yun, pati na rin ang iba pang gamit sa pambabarang. Mahal ko, ako'y labis na nag-alala sa'yo. Kumusta? Nasaktan ka ba? Napagod ba ang mahal na mahal kong asawa? Mahal ko, may bisita tayo. Mahiya ka naman ng kaunti at baka isipin nila ay bagong kasal pa lamang tayo. Ay siya, maupo ka. Mahal, maghain ka ng pagkain at siguradong nagugutom na ang mga bisita natin. Kumusta na yung mag-ina? Nilalagnat pa rin ba? Ay, sandali lang at gigisingin ko, ha? Sumunod na rin kayo sa kusina at doon na lang tayo mag-usap-usap. Pagpasok nila sa kabahayan ay siya namang paglabas sa silid-tulugan ni Pilar. Pa, buhay ka. Salamat sa Diyos. Shh! Huwag ka nang umiyak. Sabi mo nga, di ba, hindi tayo pababayaan ng may kapal. Gagawa at gagawa pa rin siya ng paraan para magkasama-sama tayo. Magiging maayos na ang lahat. Makakapagsimula ulit tayo. Mahal na mahal ko kayo ni Akil. Kumusta na siya? Mataas pa rin ang lagnat dahil sa sugat niya sa paa. Pero huwag ka mag-alala. Gagaling din agad yon. Pa, may sugat ka. Ayos ka lang ba? Ay, huwag ka mag-alala. Daplis lamang yan. Ako nang bahala dyan mamaya. Kumain muna tayo't nakakagutom magpakawala ng kapangyarihan sa bundok. Habang kumakain ng almusal ay nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan hanggang sa mabanggit ni Fernan ang tungkol sa sinapit at pagkamatay ni Magno. Totoo ba, Tay? Tama ba lahat ng narinig ko? Patay na po si Magno? Kawawa naman po siya. Napakabuti po niya. Wala na akong kaibigan. Huwag ka nang umiyak. Halika na't umupo ka dito sa tabi ko. Alam kong masakit para sa iyo nangyari. Kahit ako'y nalulungkot din. Lalo na't akong dahilan kung bakit tinulungan niya ako. Tinulungan niya tayo kaya napatay siya ni Ferdy. Napakasama niya talaga. Dapat siya na lang ang namatay. Huwag ka nang malungkot, iho. Pinagbabayad naman na natin siya ng lahat ng kahayupang ginawa niya sa inyo, pati na sa iba pang mga naging biktima niya. Siguradong sa mga oras na ito ay hindi niya na rin malaman kung paano ililigtas ang buhay niya. Kumain ka na at magpalakas ka. Oh, ito. Kumain ka nitong gulay upang humaba ang iyong buhay at maging kasing gwapo kita. Maraming salamat ho sa tulong ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi na po kami magkakaroon ng pagkakataon na magkasama-sama ulit. Sa ngayon, hindi man po namin alam kung paano muling magsisimula. Malaking bagay ho na niligtas niyo ang buhay namin. Alam mo kasi, naniniwala ako na kahit gumagamit ako ng itim na kapangyarihan, basta ginagamit ko ito sa gantong paraan at alam ko na ako'y may matutulungan, ay hindi bali ng medyo mapasakitan pagdating ng pangalawang buhay. Ang importante ay nakapagligtas ako ng buhay. Alam mo, ayaw ko nang maulit pa yung nangyari sa anak ko na wala man lamang akong nagawa para mailigtas siya. Kaya ay pinangako ko sa aking sarili na kahit sino mang mangangailangan, kung may pagkakataon ay gagawin ko ang lahat ng paraan para sila ay mailigtas. Kinagabihan. Huwag kayo lalapit sa akin. Patawarin niyo na ako. Tigilan niyo na ako. Achoo! Ano to? Dugo? Hindi. Ayoko pa mamatay. Ayoko pang sumama sa inyo. Bitiwan niyo ako. Makalipas ang 1 linggo, bumalik na ang mag-anak sa dating bahay kung saan sila naninirahan.
Sira-sira man yon ng kanilang nadatnan, masaya pa rin silang inayos ang munti nilang bahay. Tinulungan din sila ng mag-asawa kung paano makakapagsimulang muli. Binigyan sila ng bigas at pinahiram ng pera na maaari nilang gamitin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Natuwa naman ang mag-asawa nang mabalitaan nila na ang ilang mga naging bihag ay nakabalik na rin sa kani-kanilang mga pamilya. Nang maging maayos na ang lahat, ay muling bumalik sa bundok si Fernan. Natuwa siya na mula sa malayo ay nakita niya si Amang na noon ay nagdidilig ng mga natitirang pananim sa kanilang kuta. Oh, Fernan, anong ginagawa mo dito? May kasama ka ba? Kumusta ka? Kumusta kayo na mag-iina mo? Ayos lang ho kami. Buti naman ho at nakakalakad na kayo. Ay, oo nga. Siguro ay napatawad na ako ng matandang mambabarang. At sa ngayon ay sinusubukan ko namang magbago kahit pa alam kong wala nang saysay dahil mag-isa na lamang ako sa buhay. Huwag ho kayong mag-alala. Nandito pa naman ho kami. Sadyang napakabuti ng puso mo. Salamat, Fernan. Eh siya nga pala, inilibing ko na si Ferdi nung nakaraang gabi ko lamang napansin dahil nangangamoy na. Ay, kahit pa ako'y sukang-sukat, suklam na suklam sa hayop na yun ay wala naman akong magagawa kundi ang ilibing na lamang kesa naman ang umalingasaw pa. Napakabaho, Fernan. Siguro ganun din ako kabaho kapag namatay ako dahil, alam mo na. Ipagdasal na lang ho natin ang kaluluwa niya. Sana naman bago siya binawian ng buhay ay pinagsisihan niya ng lahat ng mga naging kasalanan niya. Mula ng araw na yun, naging mas magaan para kay Fernan at sa kanyang pamilya ang magpatuloy sa pagsusumikap sa buhay at kalimutan ang pait ng kanilang nakaraan. Piniling magpatawad at magbigay ng pagkakataon para sa taong nagkamali katulad ni Amang na naging biktima lang din ng masalimuot na pagkakataon. Yun! Maraming salamat po ulit sa pagtsatsaga na makinig sa mga kwento ni Kaenteng. Eto na naman po tayo, meron ulit tayong shout-out. Simulan natin kay Earheart Great Vlog. Hello po kay Chona Bainosa, kay Michelle Cubeco, shout-out kay Chris Alcantara, kay Jude Ringor Soriano. Hello po kay Lucy San Jose, kay Nening Camus, kay Jovi de los Reyes from Digas, Iloilo, kay Jonah Masirag, hi kay Hana Maylin Sesgundo, hello po kay Maura 620, hi sa mga taga-Bacolod at kay Lent TV from Saudi Arabia. Shoutout din po kay Annalisa Puaso, kay Randy Shibuno from Japan, hello po kay Alma Naong, kay Michelle Andalis, kay Criselda Cruz, shout out kay Josefina Fuelia, kay Geraldine Eano, kay Dinalyn Supapo, hello po kay J.M. Montilla from Bulacan, kay Lemmy Caras, kay Lindagan Melba, hello din po kay Nene Dumdum, kay Marites Nalika, kay Rialyn Lazara, kay Ruby Rose Bautista, kay Nick Antipolo from Good Grace Company from Maldita rin. Hello po kay Evelyn Reyes from Taiwan, kay Marjorie Dequilia, hi kay Kurt Mina, kay Joe Rex Latonio from Saudi Arabia, kay Antoinette Brillo, kay Lagawang Xiao TV, kay Jocelyn Arano, kay Monica Nieves, hi kay Bea 5 Pink, kay Ella Heda from Hong Kong. Hello po kay Lydia Lopez, kay San Pogi Cabron, kay Nene Baloyo from Hong Kong, kay Teresa Haluwag, hi kay Jesus Alegre at kay Al San Jose. Maraming salamat po uli sa pakikinig sa Kwentong Enteng.